ang taas ng energy. That's good. Pero parang dito lang. Yung dito parang, yung energy level here dito, yung energy level here dito lang. Good morning! That's better. At usapan natin itong prayer. Back to basic muna tayo mga minamahal ko mga kapatid. Alam ko kung napag-usapan na natin to. At memorize na po natin ito. But tignan natin, siguro in a different light. In a different points of view. Ito po kung tawagin natin, the Lord's Prayer. But actually, this is just a prayer na ang nagturo ay ang Panginoon. This prayer actually should be our prayer. Right? Our prayer, a disciple's prayer. A prayer of the children of the Lord. Okay? You memorize this prayer? Can you memorize this? Okay, marami sa atin memorize naman na ito. If you memorize this prayer, great. But this prayer was not taught to be recited, to be prayed repeatedly. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, sana yung Bible natin dito? Naubos yung Bible lang. Ay, Mary 1. Ito. Ate Ruby, salamat ha. Okay. Ito sabi ng Panginoon, very quickly, balikan ko lamang po. Mas maganda nga rin. Ayan ha. In Matthew 6, ano ba ito? Matthew 6. Okay. Itaas lang natin ng konti. But when thou prayest, enter into the closet, and when thou shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Verse 7. Ito, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Ang sabi ng Panginoon, huwag silang gayahin. Ano ginagawa nila? Paulit-ulit. Diba? They recite, yung mga recited prayer na paulit-ulit. Ang sabi ng Panginoon, it's vain. Ano ibig sabihin nito, Daisy? Walang kwento yung sa harapan ng Panginoon. Diba? Jesus said, do not pray like them. Because they think that by, reciting over and over, repeating the prayer, they can be heard. No! And so, ito pong tinuro ng prayer ng Panginoon is just a model prayer. Kumbaga parang template to. Diba? Example. Diba? Na pwede nating may apply yung personal natin na prayer. Pero kumbaga parang basihan ng po ito. Diba? No worries, if you memorize this, great. Again walang problema kung memorize po ito. But the purpose of this model is just a model prayer. Hindi po yung purpose nito, uulit-ulitin mo mga 10 times. Hello. Ano ba yung basic? Diba? Ginagawa ba natin yan, mga minaman pang mga net? Siguro noon, you have prayed like this. Our Father, since heaven, hallowed be. Empty. Ni-recite mo lang. You can do this na wala sa puso. Tama? Amen. Tama? So, okay. Titignan natin yung ilang mga prinsipyo dito na i-apply natin sa ating pananalangin personal. So, are you ready, my dear brothers and sisters? Ang dami ba kayo?
sabihin mo sa kapatid mo, maganda ka rin. Ay! Bakit mo tinignan na masakit? Okay. Parang alanganin yung paghahanda na. Handa na ba tayo? Yes! Oh. Habang handa ka na, tingnan mo yung kapatid mo na may ngiti ka sa labi at sabihin mo, handa na ako. Okay. Let's pray! Okay! Ayun o, nagising na kayo. May ngiti ka sa labi, ano? Nakakagising ba yung itsura niya? It's either tuwang-tuwa ka sa itsura niya at magising ka, or asar na asar ka at magising ka. Anyways, there's number one principle that I'd like us to see here. Prayer is simply, say this word, talking. Talking, okay. Pakikipag-usap. Yung panana namin is simply pakikipag-usap. You're just simply talking. Kanino? To God. Okay? Here's principle number one. Prayer is talking. It's like talking of a child to his father. Can I repeat that? It's like talking of a child to his father. Ang sabi ng Panginoon, when you pray, you say like this, Our Father, which art in heaven. So when you pray to God, think na nananalangin ka, parang kinakausap mo yung ama mo. Tama? Sino yung mga anak ng Panginoon dito? Lahat ba anak ng Panginoon dito? Bakit yung tinanong? Kasi hindi naman lahat ng tao kina-consider ng Panginoon na kanyang anak. Tama? Hello? Kasi akala natin, lahat ng tao kina-consider ng Panginoon na kanyang anak. Wrong! Lahat ng tao, of course, likha ng Panginoon. Ang source ng buhay ang Panginoon. Pero, hindi lahat ng tao kinu-consider ng Panginoon na kanyang anak. Sino lamang yung binigyan ng Panginoon ng karapatan maging anak niya? Sino, Daisy? Ano daw? Hindi ko marinig. Sabi ng ilan yung sumusunod. Pero ito, basahin na lang po natin. Ito lamang, Okay, so hindi mag-ingat tayo sa ating naririnig kasi hindi lahat ng naririnig, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi. Lahat tayo nilikha ng Panginoon. Pero, ito lang yung kanyang anak. Sabi dito sa John, chapter 1. Tignan niyo po, para makita nyo, Mika, no? Ano yung reference natin dito? Dapat alam na natin to. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John chapter 1 verse 12. Sino lamang yung binigyan ng karapatan ng Diyos na makiging kanyang anak? Sino? Yung mga tumanggap sa kanya, yung mga nagsising panampalataya sa kanya. Okay? Again, wala pong universal anak dito ng Diyos. Kahit ikaw nga, di ba? Halimbawa, tumanggap ka, naniwala ka, nanampalataya ka sa Panginoon. Yung anak mo, hindi automatic anak din yan ng Diyos. Tama? Kasi wala namang apo ang Diyos. Tama, Brother Jason. Tama, Daisy. Walang apo ang Diyos. Anak lang ng Diyos. So, Caleb, you want also to be a son of God? Dapat manampalataya ka sa Panginoon. You understand what I'm saying? You need to what? Believe in God. You need to believe in Jesus Christ.
In English ko kasi hindi na ako unawaan ng Tagalog. Mahira yung mga bata ngayon. What's the meaning of this? Learn your language! Okay, Hiligaynon, Tagalog, Filipino. You have to learn that. Sabi ko, you watch that, ano? Tagalog cartoon show? You watch that, why? Para matuto ka naman. Diba? Huwag lang puro, ano ba yung pinapanood mo? Okay naman yan. At kahapon, natuwa naman ako. Sabi, Papa, can I watch this? Ano ba yan? Yung sa Revelation. Ano yung nakita mo sa YouTube na Revelation? Diba? Yung ano, it's like this. It's like what? Ano yan? Yung prophecy in the future, right? Heaven and hell. So ayaw natin mapunta sa kapamakan. Gusto natin mapunta kasama ang Panginoon. Kailangan maniwala ka, mag-believe ka kay Papa Jesus. Alright? Kami naman kung pala, sino yung consider na anak ng Panginoon? Yung mga nagsisimpalataya sa Kanya. Those who believe in Him. Those who receive Him. Those who accepted Him. Okay? So, kung ikaw anak na ng Panginoon, when you pray, you can pray to your Father. Alam niyo yung concept ko na ito? Sa panahon ng Panginoon, bago to eh. Kasi hindi sila pamilya na ang Diyos pala ay kanilang Ama. Diba? So, medyo nakakagulat, medyo radical yung concept na ito na itinuro ng Panginoon na siya yung ating Ama. So, my dear brothers and sisters, when you come to the Lord, you come to Him as a child, di ba? When you pray to the Lord, anak ako ng Panginoon, so hindi ako mahihiya sa Kanya. Anak ako ng Panginoon, so I can be honest sa nararamdaman ko. Anak ako ng Panginoon, at hindi ako tatanggihan. Our Father in heaven is a perfect Father. Can I say that to you again? He's a perfect Father. Ako, I'm a father. I want to protect my child. I want to provide my child yung kanyang mga pangangailangan. Kasi yun yung damdamin ng Ama. But may mga limitation ako. May mga hindi ako kayang gawin. But our Father in heaven, wala siyang hindi kayang gawin. He is a perfect Father. And this Father loves you. And this Father cares for you. At this Father may concern sa sayo. At this Father, makapangyarihan yung ating Ama na nasa langit. Remember that. You are child of God. Huh? You are a child of God. Hindi ka dapat mahiya sa Kanya. Hindi ka dapat matakot sa Kanya. Of course, we revere. May respeto tayo sa Kanya. May banal tayong takot sa Kanya. But, you are a child of God. You should remember that. Every time you pray, prayer is talking to God. A child talking to his Father. Amen. Hello, brothers and sisters? How do you pray? How do you talk to God? Ganun ba tayo? Papa God, Father, I love you. Diba? I want to be with you. That's prayer. Okay? Yung unang prinsipyo, prayer is talking, simply talking. A child talking to his Father. So, pag nanalangin tayo, hindi na kung kaninong santo. Tama? Hello? Tama? Hindi na kung kani-kanino pa. Sabi ng Panginoon, when you pray, Our Father which art in heaven. Hindi na sa pangalan ng pastor mo. Hello? Hindi na sa kung ano-ano pa. Ang dami natin minsan eh. Ang dami natin kung ano-anong kawerduhan. Kung ano-anong strings.
strange ways. Diba, Brother Gilson? Eh, yung turo ng Panginoon, simple lang. When you pray like this, Our Father, which is where? In heaven. He is in heaven. He is mighty. He is powerful. He is in heaven. And let me tell you this, He is in control. That's our Father. Prayer is simply talking. Talking like a child talking to his father. Okay, tuloy natin ito. Here's another principle. Sa verse 9, yun lang, medyo mahal. Matthew 6:9. Unti-unti natin to. After this manner, therefore pray, Our Father which art in heaven. Here we go. Hallowed be thy name. In verse 10, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi lamang siya, yung prinsipyo dito is a child to his father talking. Dapat, ito rin, a servant talking to a king. Hello, my brothers and sisters. Anyan po ba kayo? There's another principle. It's like a servant talking to a king. When you talk to a king, ano ang andon? When you are a servant, when you talk to the king, andun yung reverence, andun yung pag-respeto. Hello? Diba? When you talk to the king, hindi mo naman siguro, diba? Parang, alam mo yung parang wala lang, okay lang. Diba nakapag-usap na ba kayo sa hari? Ako hindi pa eh. Pero kita naman natin, kapag yung mga servant kausap yung hari, parang dinumero yung kilos. Kasi andoon yung mataas nilang paggalang or pag-respeto. When you talk to God, although He's your Father, bigyan natin ng malaking galang ng Panginoon. That's why when you pray, kahit yung gesture natin, yung posture natin, di ba? Inaayos natin to. O, sino yung guilty dito? O, lakas ng amen. Diba? Okay lang, nakatayo ka, nakataas yung kamay mo, nakaluhod ka, nakayaob ka. Wala problema yan. Puro nanalangin ka, tulog ka, parang kulang sa respeto yun. Hello! Pag-load ni Mika, haba ng prayer ni Mika, grabe. Kaya pala humilipit na. Nandiyan ko lang dito. Hindi naman nangyayari yun sa'yo. Sometimes. At sometimes when you touch. Pero, let me say this to you. Bigyan natin ng malaking pagrespeto yung ating amang nasa langit. Diba? Sabi ng Bible, hallowed be your name. Ano ba ibig sabihin nito? Holy is your name. Ibig sabihin, when we come to the Lord, andun yung pagrespeto. Dapat yung buhay natin. Yung buhay natin ay sanctified din naman. Hallowed din naman. Ano ibig sabihin? Dapat pag lumalapit tayo sa banal na Diyos, ayun no? Kamusta naman yung buhay natin? O diba? Dapat pakitaan ng kabanalan. Kung nagkamali ka, hindi ka naging banal, magsisi ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Pero alam niyo po mga minamahal ko mga kapatid, we should always be mindful that what our Father, the God that we serve, is a holy God. Anong ibig sabihin nito kung mindful ka? Ibig sabihin nito, lumalayo ka sa kasamaan, sa kasalanan. Right? Kasi, how about you, di ba? Pray to your Father, which is in heaven. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Hallowed be your name. Bigyan natin ng mataas na respeto. Kasama dun sa pagrespeto natin sa Panginoon,
yung pamumuhay na merong kabanalan. Ano ibig sabihin ng pamumuhay ng kabanalan, Daisy? Yung pamumuhay na hindi ayon sa pamumuhay ng mundo. Hello? Yun yung ibig sabihin ng kabanalan. To be holy is what? To be separated from the world. Yun yung ibig sabihin nun. Yung standard kasi ng kabanalan nun, iba eh. O diba, kung sinabing, dapat banal ka, dapat, naman. Modesty yan, hindi yung kabanalan. You should be modest, of course. That's part. Kasi noon ka, nakita lang may makeup, hindi yan banal. Ayun ba yung Brother Johnson? In fact, wala ka naman makikita sa Bible na ganun. Meron ba? Meron natin, wala? But we should live modestly. Huwag namang sobra. Di ba? Ibig sabihin pag modest, hindi naman siguro nakalabas yung hindi dapat lumalabas. Tama? Diba? Kasi hindi naman tayo sa mundo kasi. Yung dapat itago na yan. Hello? Hindi tayo legalista tayo dito. Hindi! But because we want to please the Lord, and the Lord wants us to live a life na meron tayong modesty. Modest. Ayos. Diba? Ano pa? Pag-usapan na natin ito, nag-aaral na natin ito. Kasi, daming noon na narinig ko, saglit lang. Kung may realize ko, sa Bible ba talaga yung ating mga standards and practices? Or yung term natin ba tama? O baka naman standard lang to ng ginawa noong 1970s o 1960s lang? Ayan, Brother Johnson, na ginaya na natin. Hindi naman masama yung standard. Mabuti yan. Tama, Brother Johnson? Minabasama ba natin yung standard? Hindi! Hindi natin. May standard tayo. Bakit may standard? Kasi this would guide yung mananampalataya. Kasi, minsan kasi, kapag hindi guided, alam nyo na, yung pahala na si Batman, anong pakialam? O, di ba? Hindi gano'n. May mga set of standards tayo. Those are good standards. I don't kontra that. Hindi natin kontra yun. Yung sinasabi natin, we shouldn't be legalistic about it. Other people have different standards. Other churches have different standards. But, ito kasi yung problema sa atin minsan. Sabi ko, maiksi lang, no? Sa first line pa lang tayo. Mabilis na lang yung mga kasunod pa. Yung problema sa atin minsan. Kapag yung standard natin ay hindi pareho sa iba, may mga churches nito yung standard, sabihin natin na walang kabanalan niya. Tama, Brother Johnson. Hindi ko lang nililinig sa marami tayong kakilala. Ibang pangalan ng church nila, pero ganun talaga yung term nila, walang kabanalan. Wow! Pero yung standard na yun, wala naman sa Biblia. Maganda lang yun na may standard. Pero, again, iba-ibang conviction, iba-ibang preference, huwag natin gawing legalista tayo. Huwag tayo legalista sa ating masa. Okay, tuloy na natin to. Isa naman tayo. Hallowed be thy name, thy kingdom come. So, sabi ko nga, it's like prayer of a servant to a king. Let your kingdom come. Have you prayed for the kingdom of the Lord to come? Hello? Lord, let your kingdom come. Lord, magbalik ka na. Establish mo na yung kingdom niyo. Pinag-pray niyo ba yun? Hello? Parang wala nagpipray ng ganon. Have you ever prayed for that? Lord, let your kingdom come. Lord, magbalik ka na. Lord, come quickly. Have you ever prayed for that? For the kingdom of God to come. For the kingdom of God to be established soon. Ayaw ba ni Mika? Wala pa daw siyang asawa.
Kung may asawa naman, Lord, wag muna. Wala pa kaming anak. Kung may anak na, Lord, wag muna. Maliit pa yung anak natin. Ano ba talaga? Kulang pa, Lord. Wala pang babae. Lalaki pa lang. Ano pa yung mga rason natin? Nung may anak, nung makinang anak, Lord, wala pang apo. Wag muna, Lord. But you know, we should be praying for the kingdom of God to come. Amen? At hindi lang itong hindi lang ito yung literal kingdom ng Panginoon. Ano yung kingdom ng Panginoon? Yung spiritual kingdom. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin pag yung spiritual kingdom ng Panginoon ay dumating? Ano ibig sabihin? Di ba sa kingdom merong hari at merong servant? Kapag sinabi spiritual kingdom ng Panginoon, pinaghaharian tayo ng Panginoon. Lord, let your kingdom come. Sa akin muna, Lord. Ano ibig sabihin? Lord, ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang masunod sa buhay ko. Lord, I am your servant. Here I am, Lord. Let your kingdom come. That's it. We pray for that person, Lord. Let your kingdom come sa akin na muna, Lord. Daisy, pray for that. Lord, let your kingdom come to me. Ibig sabihin, Lord, ikaw na ang maghahari at masusunod sa buhay ko. Diba? Saan nagre-reign yung Panginoon? Dito sa puso natin. Yung King natin, the King of Kings and the Lord of Lords. Lord Jesus, let your kingdom come sa akin. Let your kingdom come sa aming lahat, Lord. Let your kingdom come sa church na ito, Panginoon. Sa lugar na ito, Lord. Let your kingdom come! Cry for God. Conviction. Lord, let your kingdom come. Ito sa barangay Sulangan, Lord. Let your kingdom come, Lord. Para maraming maglingkod sa iyo, Panginoon. Okay? Let your kingdom come. Let your will, what? Be done. As it is in heaven. Alam niyo, sa langit, kalooban talaga ng Panginoon ng nangyayari at natin. Dito sa atin, sa buhay natin, sa buhay natin, dapat mangyari din to. Ang will ng Panginoon. Okay? Ito mga minamahal kong mga kapatid, kasi pag nagpipray tayo, puro selfish yung ating panalangin. Tama? Puro tayo hiling. Puro tayo hingi. Pero ito yung tinuro ng Panginoon na panalangin. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Dapat, Lord, kingdom mo. Lord, kalooban mo yung maganap sa buhay ko, sa family ko, sa church ko. Kalooban mo sa bayan namin, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Tulungan niyo po kami masunod, maganap ang iyong kalooban, Panginoon. Yung dapat yung pinapanalangin natin, hindi lang puro hingi, puro hiling. Darating tayo doon sa hingi at hiling. Pero unahin muna natin yung mga bagay nito. Bakit? Sinabi ko bang hindi hingi? Hindi naman, di ba? Hihingi tayo mamaya, mga kapatid. Let your kingdom come. Let your will be done. Anong kasunod? Anong kasunod? Anong kasunod? Ito na. Hihingi na tayo. Ayaw nyo na humingi? Hello? Hihingi na po tayo mga minamahal ko mga kapatid. Ito sabi ng Panginoon. Anong kasunod? Yun naman talaga? Give us this day our daily. Oh, pwede naman palang humingi. Ay Lord, gusto ko rin fried chicken. Gusto ko rin rice. What? Okay. Mama, you can that, Mama. You can stop already.